Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis si Jesus sa Jordan puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at nasa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong yun, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga karyang ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko kanino man na ibigin ko. Kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Tuwing magdiriwang po ng binyag, laging itinatanong at pakisagutin nyo, itinatakwil ba niyo Satanas? Tinatakwil ba ninyo ang kanyang gawain? Tinatakwil ba ninyo ang kanyang pangaakit? O, tingnan niyo ang katabi niyo. O, pag ginamit ni Satanas yan, itakwil ninyo. Ho? Bakit po mahalaga ito? Sapagkat katotohanan na ang demonyo at diablo ay umiiral. Pero pagkatapos ipahayag natin ang pagtatakwil kay Satanas, ano naman ang ating isinusunod? Ang pananampalataya. Sumasampalataya ba tayo sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo? Ayan. Nangangahulugan ng ebanghelyo natin ngayon, walang iba kundi ang panunukso ng Diablo ay nagpapahayag ng paanyaya sa atin para palaguin ang ating pananampalataya. The gospel today invites us to grow in faith because the temptation is real. We could conquer constant temptation through faith. O ayan o, lagi tayong tinutukso ng presensya ni Bien na ating kasama. Kayo ba'y nakatingin pa sa akin o sa kanya? Naku Lord. Ayan ho. O, sige. Ay, balik na doon. Kasi lalo niyong pansinin, lalong lumalapit sa inyo. Yun ho ang aking test sa kanya eh. But ignore him and disregard him, he will just disappear. But the more attention you gave, the more he will approach you. At ito ho, nawala na tuloy ako. Sige ho. So, ibig sabihin, excuse me, the more temptation, the more we need to grow in faith. And that is the experience of Jesus. The temptation happens at the moment Jesus spent 40 days in the desert. And he is so hungry. Look how deceiving the devil is all about. He knows our weaknesses. At yun po ang katotohanan.
We could conquer devil if we know his ways. And his ways is no other than he knows where are we weak and what are our tendencies is all about. Kaya ang unang tuksong hinarap ni Jesus ay walang iba kundi ang kagutuman. Ano ang sabi ng demonyo sa kanya? Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang mga batong ito. It is quite reasonable that I am hungry and I spend a lot of time in prayer. I could easily justify, I could reward myself by turning this stone into bread. And upon doing so, I could feed a lot of hungry people that way. But the catch is, prove yourself to me. Ipagmalaki mo, ipakita mo, at patunayan mo ang iyong sarili. That is the catch. Do the magical work and prove yourself. But Jesus were able to affirm, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya malinaw sa kanya. Pangalawa, tinukso rin siya ng kayamanan ng mundo. And all of us, in one way or another, if people will donate something to us, something that is significant, we could easily give in and we could even share it to the less fortunate brothers and sisters. But what is the catch of the temptation? Change your allegiance. No longer on your God but in me. Submit yourself to me and I will give you everything that you have seen. But Jesus is quite clear. Anong sabi niya? Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pangatlong tukso na hinarap ni Jesus ay walang iba. Put your God into test. Subukin mo ang iyong Panginoon dahil nangako siyang aalalayan ka ng iyong mga anghel at hindi ka matitisod sa anumang bato. At ang tukso? Try to tempt your God. Subukin mo ang iyong Diyos. Kaya naman ang tugon ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Di po ba sa ating buhay, ganyan din ang panunukso ng Diablo sa araw-araw nating pag-iral? By proving ourselves, by allowing to change our allegiance to other God and goddesses that the world is offering us. And thirdly, by testing God into our lives. Kaya ang tuksong ito na hinarap ni Jesus ay tukso ring hinaharap natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya kapag matuto tayo kay Jesus, paano niya ito pinaglabanan? Una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ginamit niya ang salita ng Diyos sa bawat tuksong ibinabato sa kanya ni Satanas. At maging si Satanas ay marunong din ng salita. That's why Jesus were able to unmask the wrong word and wrong use of the text by correcting him. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa makatwid, even the devil knows the word of God, and we are invited to overcome temptation in our lives, to get familiar to the word, so that the more we could be discerning, higit nating makikilatis at mapupulsuhan that the subtle temptation could easily be justifiable, could easily be rationalized, and used for the betterment of all. But underlying it is no other than we change allegiance, we prove ourselves, and at the same time, we are testing God
to prove Himself to us. But the second thing is no other than the steadfastness of Jesus. Naging matatag si Jesus sa kanyang pananampalataya upang ang kalooban ng Ama ang kanyang sundan, na hindi malinaw at hindi klarado agad-agad. Mas madaling sandigan ang pangako ng demonyo sa isang madali at waring may katiyakang plano at kaakit-akit sa kanyang paningin. But he is steadfast in his faith, willing to undergo the suffering of the cross and dying for the will of the Father to realize in his life. Mga kapatid, when we approach the mystery of God, allow Him to reveal it step by step and allow to unravel the mystery day by day, though it is not clear, but as long as we know it is part of the plan of God and it is coming from the Word of God, then good enough. We are on the safe hand, and that is no other than we could overcome the temptation in our lives. Kaya po sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, as we make some resolution on our own selves, the more the devil is so close to us, tempting us on the easy way, tempting us on proving our own selves, testing us in order to test God, to prove Himself, rather than relying on His providence and entrusting ourselves to Him. Kaya sa unang linggo lagi ng Kwaresma, ang ating pinagninilayan ay ang panunukso ng demonyo sa ating buhay. At sa halimbawa ni Jesus, tunay nating mapagtatagumpayan ang demonyo kapag ang pananampalataya natin matatag at tunay na nakaugat sa salita ng Diyos at nakaugat sa misteryo ng kanyang kalooban at plano na waring kumisay walang katiyakan. Hindi madali at wala ring pangako kung kailan. Pero kung tayo nananalig na ito ang plano ng Diyos para sa ating buhay, sapat ng magpaubaya, sapat ng magtiwala upang ang kanyang plano at kagustuhan ay magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Human as we are, we fall short in conquering temptation in our lives. But if we are filled with faith, coming from our patience, coming from our humility that we need God to help us in every temptation, coming from our steadfast faith that God is stronger than any temptation of the devil, true enough, like Jesus, we could overcome all the temptation that is coming along our way. Pagyabungin natin ang ating pagtitimpi sa panahon ng Kwaresma. Bigyan natin ng pansin ang ating kababaang loob na kailangan natin ng Diyos. Patatagin natin ang ating pananampalataya na may isang higit na malakas kaysa sa demonyo at sa atin. At kung tayo'y sasandig at magpapaubaya sa Kanya, higit nating mapagtatagumpayan ang tukso, ang demonyo, dahil sa pananalig nating lumalago sa araw-araw nating pagsasabuhay nito. Hilingin po natin ang biyaya ng malalim at busilak na pananampalataya sa ating buhay upang anumang tuksong dumating, ito'y ating mapagtagumpayan. Alala po ang ating Stasyon ng Cruz this coming week on March 11 ay gagawin sa Barangay 61A.
At gayon din on March 13 sa chapel po ng Portabaga. Umaalis po ang senyor ng alas 4:30 ng hapon at nagmimisa po kami doon ng alas 6 ng gabi sa bawat lugar na pinagdadausan ng Istasyon ng Cruz. At kung kayo po'y kabahagi ng mga sambayanang ito, akin po kayong inaanyayahang makilahok sa Istasyon ng Cruz. At sa loob ng simbahan tuwing Biyernes, 5:05 ng hapon ay nagkakaroon din ng Istasyon ng Cruz bago sumapit ang 6 na gabing misa. Kaya inaanyayahan po tayo. Pangalawa, tayo po'y magkakaroon ng Visita Iglesia sa March 28 at gagawin po ito sa La Union. Sisimulan po natin sa pinakamalayo hanggang ang kahulihang istasyon po ay Manawag. At doon po tayo magmimisa harinawa sa ganap na 6 ng gabi. Kaya po aalis tayo dito ng mga 1:00 ng umaga para sa Bukang Liwayway, naroon na tayo sa unang simbahan na ating pagbibisite iglesia. Kaugnay po nito, naglabas po ang Diocese ng Imus ng dasalan na pinagsama po nila ang Istasyon ng Cruz at ang isang bahagi ay Bisita Iglesia. Ito po yung daan ng pag-asa o krus ng pag-asa. Available po yan sa likuran ng ating simbahan at sa ating opisina na nagkakahalaga ng 100 pesos. Baka ho gusto nyong dagdagan ang inyong prayer booklet para po sa panahon ng Kwaresma para sa pagdarasal natin. Panghuli, nasa take away from the readings, tayo ay inaanyayahan na akuin na tayo'y laging humaharap sa tukso. Even Jesus himself is not exempted to confront temptation in life. Ang tukso po'y walang kasalanan pa. Pero when we give into temptation, that is where sin comes in. That's why to be aware and conscious, I am tempting by the devil right now. You already arrest the temptation. Because most of us could easily give into temptation by not being conscious and aware of it. Kaya ho napakahalaga na laging mapagkilatis. Kung ang kahihinat na nito'y para patunayan ko ang aking sarili, kung ang kahihinat nito'y hamunin ko ang Diyos, kung ang kabungan nito ay mag-Diyos-Diyosan ako sa aking buhay, these are ways wherein the devil is tempting us always. And every time we were able to conquer temptation, we affirm our faith because only through our faith we could overcome temptation in life. Sa pamamagitan lang ng matatag na pag-asa, pananampalataya, mababang loob na hindi natin kaya sa ganang sarili, at buong pagtitimpi at pagpasensya na malalampas ang kurin ng tukso, higit nating mapagtatagumpayan ang tukso sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo kaming lagi sa lahat ng masama, ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sila sa iyo at panatilihin mo sila sa pagkupkup mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagtatapos po ng misa, hindi ho tayo pumapalakpak. Ito'y tanda na tayo ay nagmaako ng pagsisisi, umaako ng ating pagkakasala, at sa halip ng pumalakpak, dagukan natin ang ating dibdib, bunga ng ating mali at mga pagkakasala sa buhay. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia, humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.